Mula sa mga butas ng pawis ay umuusok ang isang nakakasuklam na amoy, kasabay ng isang palanggana na puno ng asul-itim na likido at ang katawan ni Luca Daan ay tila siya ay naliligo sa isang lawa ng dumi. Diyos ko, paano nangyari ito, Ginoo? Nagdumi ka sa paliguan. Agad na nagbigay linaw si Luca Daan, hindi na siya makatiis sa tubig na ito. Mabilis siyang tumalon mula sa kahoy na palanggana at sinabi. Si Luke Munting Puti ay tumingin ng mabuti sa ibabang bahagi ni Luca Daan, at pagkatapos ng ilang sulyap, may kaunting pagdududa na sinabi. Kumuha si Luca Daan ng isang damit at ibinalot ito sa kanyang baywang at pagkatapos ay nagsalita. Mabilis na naligo si Luca Daan muli, tinanggal ang masangsang na amoy sa kanyang katawan. Ano bang malamig dito? Masaya si Luca Daan at ipinikit ang kanyang mga mata, naramdaman ang sitwasyon ng kanyang chi sa katawan. Sa oras na ito, tila tumaas ng kaunti ang kanyang chi. Hindi ka pwedeng mawala dito. Hindi ka pwedeng mawala dito. Naging handgal ng hangin na ako. Ginoo, nagbibiro ka ba? Sino ang may oras para makipagbiruan sa iyo? Kunin mo ito, magpatak ng isang patak ng dugo dito. HMPH, sabi ni Luca Daan. Depende ito sa sarili mo. Agad na lumuhad si Luke Munting Puti sa lupa, nagpatira pa kay Luca Daan. Ginoo, saan mo nakuha ang apoy lobo? Kung ibinigay mo ito sa akin, ano ang mangyayari sa iyo? Hindi ba't naging handgal ng hangin ka na? Sabi ni Luca Daan, sa kanyang isipan, iniisip, kung si Luke Munting Puti ay naging handgal ng hangin, may kasama na siyang makakagamit. Hangin ng hangin. Sumagot si Luke Munting Puti, matagal na niyang naramdaman na ang Ginoo ay hindi na katulad ng dati, at ngayon ay tiyak na kinumpirma niya na si Luca Daan ay palaging nagtiis ng kahihiyan at pagdaramdam, ngunit ngayon ay iba na, maghintay ng kaunting panahon at tiyak na magiging mahusay ang Ginoo. Kapag natapos na niya ang apoy lobo, matatapos na rin ang kapalaran ng kanyang alalay, at sa oras na iyon, walang hanggan ang kanyang kinabukasan. Tiyak na magugustuhan siya ni maliit na Tui sa TINVN. Nagpa siya si Luca Daan na pumunta sa likod ng bundok upang maghanap ng lugar para magluto ng elixir, hindi gaanong ligtas ang lugar na ito. Gumawa siya ng isang senyales ng kamay, isang matatag na puwersa ng espiritu ang damaloy sa bibig ng holong, at agad na lumitaw ang apoy. Batang ito, kapag oras na para magluto ng elixir, magkakaroon ng pagyanig. Akala mo ba walang makakaalam sa likod ng bundok? Matapos may proseso ang lahat ng mga materyales, nagpahinga si Luca Daan ng kaunti, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya napagod tulad ng dati. Ngumiti si Luca Daan at agad na nagsabi, Bang, 50 ginto, tapos na. Masakit sa puso na kolektahin ang lahat, at nakita niyang wala ng oras para magluto ng ikatlong elixir. Sa puso ni Luca Daan, tila gusto niyang ipahayag ang kanyang kaligayahan, iniisip, tiyak na palalakasan ko ang aking lakas, sa ganitong paraan lamang ako makakatulong sa aking ina na makaalis sa Lokjiya na ito. Sa ikatlong araw, ginamit ni Luca Daan ang isang kuandindan, at ang kanyang antas ay muling umabot sa ikalimang antas ng handgal ng hangin, at may dalawa pang kuandindan na patuloy na ibebenta sa Tinbao Mano, at kumuha ng 6 na bahagi ng mga materyales para sa kuandindan. Nang tanghali ng araw na iyon, pumunta si Luca Daan sa likod ng bundok upang magluto ng kuandindan. Pagkatapos ng pagkatalo sa unang pagkakataon, hindi na siya naglakas loob na maging kampante. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Luca Daan na ang kanyang katawan ay tila nagkakaroon ng pagbabago. Sa ika-9 na araw, matapos gumamit ng isang kuandindan, umabot din si Luca Daan sa ika-6 na antas ng voodoo, at isang kuandindan ay maaaring magpataas ng 2 antas ng chi. Ang tungkol sa kuandindan ng Tinbao Mano ay unti-unting kumalat sa buong TRN-TONVN. Dahil sa mga 3 araw, 4 na araw, si Luca Daan ay nakapagbenta ng ilang kuandindan sa Tinbao Mano. Sa panahong ito, araw-araw ay kailangan ni Luca Daan na maghanap ng kaunting pagkain para kay Binibining Dalisay. Muli na namang dumating ang gabi, si Luca Daan ay muling naghintay ng pagkakataon sa dilim upang pumunta sa lihim na silid sa bodega ng kahoy. Matandang ulo, alam kong magtatago ka, tingnan mo ang Quezon Chung ko dito. Kabanata 28,
Pagsusulong ng lakas. Si Apo Timog ay sumigaw ng malakas, kasabay nito, isang anino ang lumitaw, at isang suntok ang muling ibinato, na nagdulot ng alon sa hangin sa lihim na silid, pagkatapos ay matinding tumama patungo kay Luka Daan. Isang malakas na pagsabog ang narinig, na nagdulot kay Luka Daan na matamba ng ilang hakbang bago siya nakatayo muli. Sa mga mata ni Apo Timog ay mayroong pagkabigla, sa isang suntok na inihagis, tiyak na si Luka Daan ay dapat na tunay na nasa ika-6 na antas ng Vodo upang makayanan ang ataking ito. Ang kakayahan ni Luka Daan na makayanan ito ay talagang nakakagulat. Hindi ko kayang maniwala na hindi kita matatalo ngayon. Habang isinasagawa ni Luka Daan ang kanyang galaw, nagbiro siya ng ilang salita upang mapagulo si Apo Timog. Tungkol sa pagkakatama, unti-unti nang nagiging nakasanayan ni Luka Daan ito, dahil sa araw-araw na pagligo gamit ang Tiwai Toidan, kaya't unti-unti na rin siyang hindi nakadarama ng sakit. Kaison Chung, batang ito, hindi ka pa rin karapat-dapat na kalaban ko. Tanyag na espiritu kay Giap, depensa. Kasabay ng sakit na naramdaman ni Luka Daan, pinigilan niya ang kanyang sarili, at pagkatapos ay malakas na tumama sa likod ni Apo Timog. Ramdam ni Luka Daan na parang tumama siya sa isang malaking bato, nagsimula ng manginig ang kanyang kamay. Ang puwersa ay bumalik sa kanya na nagdulot sa kanya na matamba at maupo sa lupa. Si matandang ulo Apo Timog ay ngumiti, na may mga mata ng paghanga. Ang pag-unlad na ito ay tiyak na si Luka Daan ang pinaka nakakaalam. Mabilis na pinunasan ni Luka Daan ang kanyang puwit at tumayo na may masakit na braso. Ang mukha ni Apo Timog ay nagpakita ng mga bakas ng pagkabigla, kung hindi niya ginamit ang Vodo NHT Trong na depensa. Tiyak na hindi siya magiging buo ngayon. Si Luka Daan ay nagalit, ang kanyang lakas ay hindi kasing taas ni Apo Timog, talagang nakakainis. Magandang pagkakataon. Ngayon ang katawan ni Luka Daan ay protektado ng VOKY tanyag na espiritu kay Giap, kaya kahit na tinamaan siya ng suntok, ito ay nagdulot lamang ng sugat sa balat. Mayroong 5 uri ng maliwanag na katangian, kung saan ang kulay dilaw ay ang pinakamaliwanag. Ayon kay Apo Timog, ang pinakamalakas na katangian ni Luka Daan ay ang sistema ng lupa. Sa tanghali, si Luka Daan ay muling nagpatuloy sa likod ng bundok upang magluto ng gamot. Ngayon, sa isang hapon, si Luka Daan ay maaari nang makagawa ng 3 kwanlindan, na labis na nagpasaya sa kanyang puso. Matandang ulo, 1 oras na ang lumipas, nakapasa na ba ako sa pagsusulit? Si Apo Timog ay nagmatigas na tumingin kay Luka Daan, pagkatapos ay walang pag-aalinlangan na nagsabi. Si Luka Daan ay agad na napahiga sa lupa, sa isip-isip niya, dahil sa hindi pagkakaalam ng lakas, kailangan niyang magtiis. Ayon sa plano ni Apo Timog, 1 buwan mula ngayon ay makakayanan niyang magtagal ng 1 oras, ngunit sa loob lamang ng 18 araw ay natapos na niya ang pagsusulit, mukhang siya ay talagang may talento. Napakagaan. Ang bisa ng Tiwai Toidan ay pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng mga pores, pinapakalma ang lahat ng mga kalamnan at mga ugat. Thudu. Pagkalipas ng ilang sandali, isang magandang anino ang unti-unting lumapit mula sa labas ng silid, ito ay si Alan. Ang kanyang dibdib ay may magandang kurba, maliit na baywang at mahahabang binti, ang kanyang katawan ay payat, kasabay ng kanyang magandang mukha. Ang kanyang malalaking mata ay malinaw na parang tubig, at ang buong tao ay napapalibutan ng isang banayad at mahinahon na aura. Luka Daan. CCCC. Luka Daan. Hindi ba masyadong maaga ka nang lumabas? Kung si Luka Daan ay maingat, sa kanyang kasalukuyang antas, alam na niya kung may lumalapit sa kanya. Nang tawagin muli, ang ekspresyon ni Alan ay hindi may iwasang magpakita ng kaunting pagkadismaya. Orihinal na balak niyang dalhin ang agahan para kay Luka Daan ngunit ngayon ay wala siya dito. Nagdulot ito sa kanya ng kaunting pagkalito. Sa isip ni Alan, unti-unting umusbong ang kanyang pagkamausisa sa kanyang nakababatang kapatid, sa bawat kaunting oras ay nais niyang tingnan kung ano ang nangyayari. Agad-agad, sa harap ni Alan ay lumitaw ang isang magandang tanawin ng isang binata na naliligo sa bathtub. Bawat piraso ng kanyang balat ay nakalantad sa kanyang paningin.
Tinawag kita para kumain ng agahan ngunit hindi kita narinig kaya nahuli akong nakasili. Kumain ng agahan Matapos umupo, siya ay nagpakasawa sa pagkain. Ang lasa ng masarap na pagkain ay tila nagbago. Si Luca Daan ay paminsang sumulyap kay Alan. Siya ay nakayuko, nahihiyang kumain. Marahil sa kanyang puso ay hindi rin siya mapakali. Pagkalipas ng ilang sandali, sinira ni Luca Daan ang kahihiyan sa pagitan nilang dalawa. Si Alan ay nakayuko at tumayo, nagsimula ng linisin ang mga bagay sa mesa. Ang kahihiyan ay naroon pa rin na nagdulot kay Luca Daan na makaramdam ng kaunting hindi komportable, sinamantala ang pagkakataon na umalis ng maaga, ngumiti ng bahagya, sa isip-isip niya, sa katunayan, wala namang masama, hindi ba't nahuli lang naman siya ng kaunti. Habang nakatingin sa likod ni Luca Daan, ang kanyang mga pisngi ay namula, ang kanyang mukha ay puno ng hiya, sa kanyang edad, ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang ganitong tanawin. Sa nakaraang pagkakataon ng pagkakabigo sa paggawa, mula noon ay hindi na nakaranas ng pagkatalo si Luca Daan, ngayon ay maaari na niyang gamitin ang isang pagkakataon upang makagawa ng isang kwantindan, hindi na kailangang hatiin ang oras para magpahinga. Ngayon, isang araw na mabilis na lumipas, nang dumating ang gabi, si Luca Daan ay nakamit ang resulta na lampas sa karaniwan, nakapaglikha ng 4 na kwantindan, na nagpasaya sa kanyang kalooban. Matapos umalis sa Sun CC, si Luca Daan ay muling naghanda na pumasok sa MAT-THT upang mag-aral. Sa panahong ito ang kanyang buhay ay naging napakamasigla, si Luca Daan ay nakaramdam ng kasiyahan. Ang ganitong pagkakataon ay hindi basta-basta makakamit ng iba. Sa ika-9 na araw, si Luke Munting Puti ay bumisita kay Luca Daan, at sa pagkakataong iyon, si Luke Munting Puti ay matagumpay na nakapag-aral ng Holangkwet, ngunit malayo pa rin ang kanyang distansya upang maging isang Vojiachin THC. Sa kasalukuyan, ang kwantindan sa Thin Bao Mano ay hindi sapat para sa demand. Ilang mga estudyante sa kabataan ng pamilya, matapos bumili at gamitin, ay nakitang epektibo kaya't madalas silang bumabalik upang bumili. Si Luca Daan ay nakaupo na nakasandal sa lupa. Sa oras na ito, ang kanyang mukha ay nagpakita ng kasiyahan. Ngayon, si Luca Daan ay naghahanda na mag-breakthrough sa Linvo, sa kanyang puso ay puno ng tiwala, sa likod ng bundok na ito ay walang sino man ang makagugulo. Tumingin siya sa kwantindan sa kanyang kamay, si Luca Daan ay bahagyang ngumiti, ngayon ang paglikha ng kwantindan ay wala ng kahulugan para sa kanya, huminga siya ng malalim, walang pag-aalinlangan, si Luca Daan ay inihagis ang kwantindan sa kanyang bibig. Agad-agad, si Luca Daan ay nagsimulang magpatakbo ng M2 Linvo Kwet. Ang pagdagdag ng isang kwantindan ay maaaring mag-breakthrough mula sa Voodoo NHT Trung patungong CU Trung. Kabuoang si Luca Daan ay gumamit ng 7 kwantindan, nagkakahalaga ng 350 kimtay. Ang 350 kimtay, tiyak na hindi maliit na halaga, sapat na ito upang makapagpabago ng isang batang lalaki mula sa Voodoo patungong Vosi. Marahil ang bawat pamilya ay handang ibigay ang lahat ng kabataan upang makapag-breakthrough sa Vosi. Sa isang bahagi sa harap ng bundok, si Apo Timog ay nakatingin kay Luca Daan, nagmumurmur. Hindi ko alam kung gaano nakatagal ang lumipas, 3 oras, o 4 na oras, ang paligid ay tahimik, biglang ang hangin ay nag-umpisa ng mag-alon. Bawat alon ng hangin ay sama-sama sa paligid ni Luca Daan. Ang enerhiya ng kwantindan ay patuloy na nagiging Chinqi na dumadaloy sa mga meridian ni Luca Daan, at pagkatapos ay umabot sa kanyang Dandian. Ngunit ang enerhiya ng kwantindan ay hindi pa ganap na naabsorb, kaya't si Luca Daan ay kailangang ipagpatuloy ang pag-absorb. Pagkatapos, si Luca Daan ay nagsimulang manginig. Ang Chinqi sa kanyang katawan ay namamaga, na nagdulot ng pag-alog sa kanyang mga meridian, at sabay na lumitaw ang matinding sakit, na nagdulot kay Luca Daan ng patuloy na kirot. Pagkatapos, ang mga malalakas na Chinqi ay tumungo sa Dandian at mabilis na nag-urong. Si Luca Daan ay patuloy na nagtitiis, alam na ito ay simula ng breakthrough, sabay na kinokontrol ang mga meridian upang ang lahat ng Chinqi ay mag-urong.
Pagkatapos ay pinipiga ang Chine Key. Isang hindi maliwanag na tunog ang umabot mula sa Dandelion, sabay na si Luka Daan ay nagsimulang makaramdam ng labis na ginhawa, isang napakalaking halaga ng Chine Key ang umagos sa Dandelion ni Luka Daan. Kaya, nag-breakthrough na ba? Pagkatapos, si Luka Daan ay nagbago ng mga mudra sa kanyang mga kamay, ang mga Lin Key na nag-aalab sa kanyang isipan ay nagsimulang magbago, tila nagkukulong. Ngayon, tila ang espasyo sa paligid ay nagbubuhos ng isang uri ng hindi nakikitang enerhiya sa kanyang isipan, sabay na si Luka Daan ay makaramdam na ang hindi nakikitang enerhiya na ito ay ipinapasa sa kanya mula sa langit at lupa. Sa puntong ito, si Luka Daan ay nakaramdam na ang kanyang ulo ay nagsisimulang maguluhan. Matapos ang ilang sandali, si Luka Daan ay nakaramdam na ang Lin LC sa kanyang isipan ay lumawak ng ilang beses. Ang kanyang buong katawan ay hindi maipaliwanag na komportable. Si Luka Daan ay agad na huminga ng malalim, naglalabas ng mga dumi mula sa kanyang katawan, naramdaman ang labis na Chine Key, ang Lin Key sa kanyang katawan, si Luka Daan ay ngumiti. Sa malayo sa bundok, si Apo Timog ay bahagyang ngumiti, pagkatapos ay agad na nawala. Sa oras na iyon si Luka Daan ay hindi talaga alam ang pagdating ni Apo Timog. At pagkatapos, si Luka Daan ay napansin sa kanyang isipan, mayroon ding lumitaw na isang bahagi ng hangin tulad ng nasa Dandelion. Sa wakas, sa kanyang puso, si Luka Daan ay bahagyang nag-isip, kinontrol ang Chine Key sa kanyang katawan, isang daloy ng golden na Chine Key ang mabilis na nagtipon sa kanyang kanang palad, at sabay na, sa kanyang kaliwang palad, ang Lin LC ay nagtipon sa isang pulang sinag ng apoy. Si Luka Daan ay bahagyang ngumiti, sa pagitan ng kanyang mga mata ay lumitaw ang isang sinag ng liwanag, at pagkatapos ay unti-unting naglaho. Si Luka Daan ay tumingin sa kalangitan, ngumiti ng masama, pagkatapos ay nag-ayos ng kaunti, at umalis mula sa likod ng bundok. Isang buwan na lang ang natitira. Ang mabilis na pag-unlad ni Luka Daan ay talagang labag sa inaasahan ni Apo Timog. Si Luka Daan ay nagpatakbo ng Kaison Chung sa kanyang kamay. Lao Dut, mag-ingat ka. Si Apo Timog ay nag-atake, si Luka Daan ay nakaiwas, at pagkatapos ay nagpatakbo ng Kaison Chung. Sa kanyang kamay ay may dala na isang bola ng umiikot na hangin na tumama ng diretso kay Apo Timog. Tonlin kay Giap, Lao Dut, halika na. Sa kasalukuyan, ang aura sa paligid ni Luka Daan ay biglang lumaki, sabay na ang Kaison Chung ay naglabas ng tunog na parang malakas na hangin na umaatungal. Bigla, si Apo Timog ay nagbigay ng isang suntok sa balikat ni Luka Daan, na nagdulot sa kanya na bahagyang yumuko, dahil si Apo Timog ay sinadyang tamaan ang dating sugat. Bata, akala mo ba hindi ko alam na nag-breakthrough ka sa Vusi? Sa isang iglap, si Luka Daan ay naitapon, nag-aatras. Kasabay nito, hindi alam kung kailan, si Luka Daan ay itinaas ang kanyang kaliwang kamay at ginamit ang Lin LC upang tipunin ang apoy sa kanyang palad, pagkatapos ay inihagis ito patungo kay Apo Timog. Sa isang iglap, isang apoy ang matatag na lumipad ng ilang metro. Kaunting kakayahan lamang. Tandaan mo, ang napakalakas na Lin LC, ito ay direktang umaatake sa kaluluwa ng tao, hindi sa pisikal na katawan, ang mga Lin Jia sa malapit na laban, kung hindi mag-iingat. Mga pagkakataon para sa kalaban na umatake, kaya't dapat kang maging maingat. Alam ko na, Tiyo Apo Timog. Gayunpaman, minsan kapag bigla kang inatake, maaari ka ring gumamit ng kaunting mga galaw, pero tandaan mo, ang iyong lakas ay dapat itago. Patuloy na nagsalita si Tiyo Apo Timog. Ano man ang mangyari, kailangan mong magkaroon ng isang lihim na sandata. Pagkatapos, masusing tumingin si Tiyo Apo Timog kay Luka Daan at sinabing may damdamin. Sinabi ni Luka Daan, ngayon, ikaw ay isang espiritual na mandirigma, at sa tingin ko ay nakapasok ka na sa hanay ng mga espiritual na manggagawa, mahaba pa ang iyong daraanan, at sapat lamang para sa iyo na maglakad ng mag-isa. Tiyo Apo Timog, naiintindihan ko na, kahit na hindi ka aking disipulo, ibinibigay ko pa rin sa iyo ang aklat na ito ng mga elixir. Matapos sabihin iyon ni Tiyo Apo Timog,
ibinigay niya kay Luca Daan ang isang jade tablet. Tinanggap ni Luca Daan ang jade tablet at sinabi, maliban na lamang kung nais mong huminto, ngunit sa ngayon, hindi sapat ang iyong lakas, kaya't mas mabuting huminto ka sa panahong ito. Muli, sinabi ni Tio Apo Timog. Pagkatapos, bahagyang tumango si Luca Daan, at sa kanyang puso ay nagkaroon ng pag-iingat sa Tian Baomen. Tumingin si Tio Apo Timog na may seryosong mukha at sinabing kay Luca Daan. Nais sanang magsalita ni Luca Daan, ngunit agad siyang pinutol ni Tio Apo Timog. Matapos magsalita si Tio Apo Timog, tumingin siya palabas ng lihim na silid. Nakaluhod si Luca Daan sa lupa at nagpatira pa ng 3 beses, sinabing. Ang anyo ni Tio Apo Timog ay tila nag-atubili ng kaunti, pagkatapos ay lumabas na siya mula sa lihim na silid. Nakaluhod si Luca Daan sa lupa at nagpatira pa ng 3 beses, sinabing, ang anyo ni Tio Apo Timog ay tila nag-atubili ng kaunti, pagkatapos ay lumabas na siya mula sa lihim na silid. Nagpakatanga sa loob ng lihim na silid ng ilang sandali, pagkatapos ay lumabas si Luca Daan at isinara ang lihim na silid, bumalik sa hardin, at maaga siyang nakauwi ngayon, marahil ay higit kumulang 1 oras. Pamilya Lu, kaya ngayon, dapat ko ring ayusin ang pag-alis ng aking ina mula rito. Ngunit kailangan ko ng kaunting oras, sa panahong iyon ay tiyak na makakapag-ayos ako. Ngayon, nagtagumpay na akong sanayin ang tunay na chi at espiritual na chi, kasabay ng pag-uunlad ng Quan Thin Dan, walang duda na mabilis na umuunlad si Luca Daan. Hanggang sa umaga ng alas 7, maliwanag na ang langit, narinig ni Luca Daan ang tunog ng kanyang ina na papunta sa silid ng paglalaba. Ano ang dapat gawin ngayon, Ginoo? Ano ang nangyari? Tumingin si Luca Daan sa anyo ni Luke Munting Puti, may kaunting gulat sa kanyang mukha. Ginoo, nahuli na ako. Ano ang gagawin ko ngayon? Ano ang nahuli, Ginoo? Alam ni Luca Daan na ang Ginoong Milyonaryo na binanggit ni Luke Munting Puti ay ang kanyang tiyuhin sa mundong ito, at siya rin ang tagapag-alaga ni Lucio Mahiwaga. Hindi naman masama ang pagkatao. Madalas din siyang nagmamalasakit sa kanya noong bata pa siya. Agad na nagtanong si Luca Daan, nag-aalala kung siya ay nahuli, mas mabuti na hindi siya nahuli, kung hindi ay magkakaroon siya ng problema. Tinanong ako ng Ginoong Milyonaryo kung paano ako naging voodoo, sino ang nagturo sa akin na mag-aral, ngunit hindi ko sinabi ang anuman, hindi ko ibebenta ang aking Ginoo. Matapos sabihin iyon, ngumiti pa si Luke Munting Puti. Tila nasiyahan sa kanyang paraan ng paghawak sa sitwasyon. At ano ang nangyari pagkatapos? Sabi ni Luke Munting Puti, sa huli, wala akong magawa kundi sabihin na siya ay isang tao na walang bakas, siya lamang ang pumunta sa akin at wala akong ideya kung saan ko siya hahanapin. Sabi ni Luke Munting Puti, ngumiti si Luca Daan at sinabi, kapag naging Vojia si Luke Munting Puti, tiyak na bibigyang pansin siya ng pamilya Luke, at ang pag-angat sa kanya bilang maliit na tagapangasiwa ay normal lamang. Ginoo, paano ako makakapunta mula sa Hao Vian patungong Tin Vian, maliban kung sabay tayong pupunta? Sabi ni Luke Munting Puti, maging maingat ka sa hinaharap, narito ang 2 Quan Thin Dan, kainin mo ito, makakatulong ito sa iyong pagsasanay. Ngumiti si Luca Daan at ibinigay kay Luke Munting Puti ang 2 Quan Thin Dan upang mabilis siyang umunlad. Ginoo, napakahalaga ng elixir na ito, 50 ginto, kahit may pera ay hindi mo ito mabibili, mahal ngunit hindi mahal. Nag-isip si Luca Daan na dapat pang itaas ang presyo para sa Tian Baomen. Ang 50 ginto para kay Luke Munting Puti ay parang bundok ng ginto at pilak. Sinabi ni Luca Daan, sinabi ni Luke Munting Puti, kapag naging voodoo ka, hindi ka maaaring walang VOKY. Ipinahiwatig ni Luca Daan na ang pinuno ng pamilya Luke ay ang ama ng katawan na ito, sa kanyang alaala, hindi masyadong lumitaw ang taong ito. Matapos umalis si Luke Munting Puti, nag-isip si Luca Daan ng ilang sandali bago nag-ayos ng kaunti at lumabas sa hardin, nang siya ay nagpasya na pumunta sa Tian Baomen. Nakatagpo siya ng Lucio Mahiwaga na pumunta sa hardin upang maghanap. Si Luca Daan ay bahagyang nagulat, mula sa nakakahiyang insidente noon, pagkatapos niyang maunawaan ito, itinapon niya ang kahihiyan na iyon. Ano ang masama kung makita siya ng isang babae,
Sa huli, hindi naman siya nawalan. Thudo, 7 araw na lang at bagong taon na, may oras ka bang makasama ako sa pamimili? Naalala ni Luca Daan na malapit na ang bagong taon, dapat din siyang bumili ng ilang bagong damit para sa kanyang ina. Tungkol sa ginto, wala na siyang kakulangan. Sa mga nakaraang araw, kumita siya ng hindi kaunti mula sa pagbebenta ng mga gamot sa Tianbaomen. Tumugon si Lucio mahiwaga ng mahina, naglakad, at agad na umalis ang dalawa sa pamilya Luke. Sa isip ni Luca Daan, hindi siya nag-aalala, walang pagkakaiba sa kanya ang harapang pinto o likod na pinto ng pamilya Luke. Matapos umalis sa pamilya Luke, naglakad ang dalawa sa kalye ng bayan, ang mga tao ay nagmamadali at masigla, na nagbigay diin kay Lucio mahiwaga na pansamantalang makalimutan ang kanyang mga alalahanin. Nahihiya, ngunit tila maganda ang pakiramdam, habang dumadaan sa mga tao. Ang mahahabang damit ay humahatak ng maraming tingin, maraming kalalakihan ang hindi nakatiis at nilunok ang kanilang laway. Si Luca Daan ay nakatingin ng mabuti kay Alan, at sa kanyang puso ay bahagyang nanginginig. Daan, anong tingin mo sa mga sapatos na ito? Luca Daan, gusto mo ba? Mukhang bagay na bagay sa iyo. Tindera, pakibabalot ito, ipapadala mamaya sa Lokjia. Si Alan ay tila pamilyar na sa lugar na ito. Isang matabanggit ng edad na lalaki. Si Luca Daan ay hindi maiwasang tumingin sa kanya ng ilang beses. Kailangan din niya ng bagong sapatos, sinabi ni Alan kay Luca Daan. Pagkatapos nilang umalis sa tindahan, muling nag-usap ang dalawa. Sinabi ni Alan kay Luca Daan. Pagkatapos nilang umalis sa tindahan, muling nag-usap ang dalawa. Nais sanang magbayad ni Daan, ngunit nauna si Alan, na nagpasakop kay Luca Daan. Langit kayamanan pinto, Daan, nais kong bumili ng sandata, sumama ka sa akin. V. Songtai, hindi ba nagbebenta ng sandata ang Lokjia? Sa usaping sandata, hindi kasing galing ng langit kayamanan pinto ang Lokjia, Terra na. Pagkatapos sabihin iyon ni Alan, agad siyang pumasok sa langit kayamanan pinto. Ang dalawang malalaking lalaki sa harap ng langit kayamanan pinto ay tumango at nagtanong nang makita si Alan. Ngayon ay nagkunwari silang hindi siya kilala. Matagal na silang pinagsabihan na huwag ipakita na madalas siyang pumapasok sa langit kayamanan. Sa nakaraang isang buwan, alam na ni Luca Daan kung ang langit kayamanan pinto ay totoo o hindi. Sa nakaraang isang buwan, alam na ni Luca Daan kung ang langit kayamanan pinto ay totoo o hindi, o kung mayroong mga linjiya na nagmamasid sa kanilang likuran. Ang langit kayamanan pinto ay talagang nagbebenta ng mga sandata. Kinuha ni Alan ang isang mahabang espada na kulay asul. Nang hilahin ang espada mula sa kanyang baluti, isang tunog ng pag-ugong ng espada ang umabot. Ang haba ng espada ay 3 talampakan, naglalabas ng hindi masama. Hindi masama, bagaman hindi pa ito naihahanda bilang sandata. Maaari pa ring suriin gusto ko na ang espadang ito. Gusto ko na ang espadang ito. Isang magandang babae ang lumitaw sa harap ni Alan at Luca Daan. Sa pagkakataong ito, nakatuon din ang tingin ni Luca Daan sa magandang anyo. Ang balat ay maputi at makinis tulad ng jade, at ang mukha ay maaaring ituring na maganda. Ang babae ay may kaunting karunungan, mas kaakit-akit kumpara kay Alan. Lalo na kapag siya ay galit. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakangiti, ang mga labi ay puno at makinis. Si Luca Daan ay bahagyang nabigla, kahit na ang babaeng ito ay hindi kasing ganda ng mga pambihirang, nagdudulot pa rin ito ng pag-alon sa puso ng mga kalalakihan. Nagdudulot pa rin ito ng pag-alon sa puso ng mga kalalakihan. Hindi nakatiis si Luca Daan na muling tumingin, lalo na sa kanyang mga binti, ang tanawin sa kanyang dibdib ay mahirap alisin ang tingin. Ang tanawin sa kanyang dibdib ay mahirap alisin ang tingin. Si Luca Daan ay nagbulong, ang babaeng ito ay hindi na bata ngunit hindi niya akalain na. Kung makalipas ang 2 taon, tiyak na mas maraming kalalakihan ang susunod sa kanya. 22, 23, ang kanyang katawan ay payat at ang mukha ay maputi, mukhang mas mahusay pa. Mukhang mas mahusay pa. Sa pagkakataong ito, nang makita ni Alan kung sino ang dumating, ang kanyang mukha ay bahagyang nagbago. Gusto mo ito ngunit hindi mo pa ito nabili. Sinabi kong nais kong bilhin ito muna,
ang espadang ito. Ang babaeng nagngangalang Dario Dalla ay nagsalita, ang kanyang magagandang mata ay may bahagyang lamig. Ang espadang ito ay nasa aking kamay, tiyak na nais ko na ito. Hindi ko akalain na gusto rin ni Visong Tiu First Day ang espadang ito, kaya tingnan natin kung sino ang mag-aalok. Ang espadang ito ay tila nagkakahalaga ng 160 ginto, paano kung mag-aalok ako ng 200 ginto? Patuloy na nakatingin si Dario Dalla kay Alan, isang tingin na walang magandang intensyon. Translated content not provided in the translation. Luca Tiu First Day, Dario Tiu First Day, Ray Lakas, mukhang kayo pala, malugod na tinatanggap. Isang tinig ang umabot, hindi na kailangan ni Luca Daan na lumingon upang malaman. Pagkatapos ng mga salita, si Vince tagapangalaga ay nasa tabi nila, nakita si Luca Daan. Ray Lakas, mukhang kayo pala, malugod na tinatanggap, sinabi ni Ray Lakas. Si Vince tagapangalaga ay tumingin sa paligid ng ilang tao, tila hindi siya nagustuhan sa nangyari kanina. Luca Daan, umalis na tayo. Ang espadang iyon ay may kaunting pagkadismaya sa kanyang mga mata, tila nag-aalala ngunit, Alan, mabuti na lang at nakakaalam ka, nais mo bang makipagkumpetensya sa akin? Sa nakaraang pagkakataon, natalo mo ako, sa susunod ay hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Hindi ba ito ang walang silbi na anak ng Lokgia? Isang alaga, isang walang silbi. Dario Dalla, anong sinasabi mo? Anong sinasabi ko? Hindi ba ako nagkamali? Isang alaga, isang walang silbi ni Dario Dalla. Umungol si Dario Dalla ng malamig. Wala kang kinalaman dito. Dario Tiu First Day, hindi ba't gusto mo rin ang espadang ito? Nang makabawi, agad siyang nagalit. Sinabi niya kay Dario Dalla, mahina ang boses. Batang ito, anong ibig mong sabihin? Naglakas loob kang insultuhan ako. Malakas, sino man ay makakaintindi ng kahulugan ng kanyang mga salita. Si Luca Daan ay tumingin kay Dario Dalla. Ang mga salita ay tahimik ngunit may kasamang isang uri ng sinabi mong ako ay walang silbi. Dario Dalla ay nagalit at nakatingin kay Luca Daan, ngunit nang makita ang tingin ni Luca Daan, ang espada ay hindi ba nasa kamay mo? Dalhin ang iyong walang silbi pabalik sa bahay. Ang espada ay hindi ba nasa kamay mo? Dalhin ang iyong walang silbi pabalik sa bahay. Pagkatapos ay nagsalita siya sa likod ng counter kay Vince tagapangalaga. Oo, Luca Thugia. Si Luca Daan. Ang mga bihasang linfash ay gumagamit ng mga batong espirito na libu-libong taon ang edad, ang presyo ay 8,000 ginto. Ang espadang pinili ni Alan ay isang espada na ginawa mula sa malamig na bakal ng linsi. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang espadang ito ay higit sa 50 beses. Ang 8,600 ginto ay maaaring kayang bayaran ng mga ito, ngunit ang 8,600 ginto ay... Si Alan ay nagulat, nakita na niya ang espadang ito ngunit ang presyo. Sa TRN Ton VN, ang bilang ng mga tao na handang gumastos ng ginto para bumili ng espadang ito ay tiyak na hindi. Sa TRN Ton VN, ang bilang ng mga tao na handang gumastos ng ginto para bumili ng espadang ito ay tiyak na hindi. Sa Ton VN, tiyak na magdadalawang isip din sa paggastos ng 8,600 ginto para bumili ng isang espada. Ang karaniwang ginto na kayang gamitin ni Alan ay hindi lalampas sa 300 ginto, at si Alan ay tumingin kay Luca Daan, ang Ton na Wetkiam na ito, kung sasabihin niyang hindi siya. Lalo na't siya ay nag-aaral ng VOKY na espada, kaya mas gusto niya ang Ton VN. Ang mga may hawak ng mga sandatang ginawa mula sa linfash ay hindi marami. Ibinigay ni Luca Daan ang Ton na Wetkiam kay Alan, pagkatapos ay sinabi kay Vince tagapangalaga, ang aklat na ito ay maaari kong suriin sa mga susunod na araw, di ba? Sumagot si Vince tagapangalaga. Si Luca Daan ay ngumiti ng masaya, kanina ay may kaunting kaba sa kanyang puso, kung hindi ay mawawalan siya. Vu CHPS Trail I. Look Thudu Thoman CUI. Vuaroy Trong Lanang Han Kong So Chu KHN Truong. MT Mui Se MT Het. Thudu Da Dirang Wai. CUI Sinang Chi Biet Ni HOCD Theo Sao Long Han.
Manhunt, Motia Lanlanang, So TH, Look Thudu. Ang tanyag buwan kiyam na ito ay may presyo na 8,600 na ginto, hindi ito maliit na halaga, kahit siya ay hindi makabili. Si Luca Daan ay ngumiti ng bahagya, sa nakaraang pagkakataon ay nangako siya na ang utang na loob ni Alan sa kanya ay tiyak na dapat bayaran. Pero ito ay labis, ngunit dahil sinabi ni Luca Daan na may paraan, siya ay medyo nabawasan ang pag-aalala, dahil alam niyang ang kanyang nakababatang kapatid ay isang Lingia na, hindi na siya ang mahiyain na binata tulad ng dati. Pinutol ni Luca Daan ang sinasabi ni Alan. Sa kanyang alaala, naaalala ni Luca Daan na ang dalawang tao kanina ay sina Hari Yaman at Dario Dalla, mga tao ng pangkat ng hari at pangkat ng araw sa TRN Ton VN. Tama, sila ay mga tao ng pangkat ng hari at pangkat ng araw, at ngayon ay mga estudyante ng VN Duang Tinang. VN Duang Tinang. Taon-taon, ang mga pamilya tulad ng Lokjia, pangkat ng hari at pangkat ng araw ay nag-aambag ng hindi kaunti sa VN Duang Tinang. Nagtanong si Alan. Ngumiti si Luca Daan. Taon-taon ang Lokjia ay nag-oorganisa ng isang paligsahan sa mga kabataan, kung makakamit ng magandang resulta, sila ay susuportahan ng kanilang pamilya. Ngunit ngayon, wala nang interes si Luca Daan sa bagay na ito, mas mabuti nang mag-isa na lang siyang mag-aral, hindi niya maaring ipakita ang kanyang tunay na lakas. Bahagyang humagulgol si Alan, nakalimutan niyang tila ayaw ipaalam ng kanyang nakababatang kapatid ang kanyang pagkakakilanlan bilang Lingia. Ayos na, magpapanggap na lamang siyang hindi alam. Nakatingin siya sa malaking pintuan ng Lokjia. Bahagyang ngumiti si Luca Daan. Pagdating sa kanyang bakuran ay nakita niyang maaga pa, bagong lumipas ang tanghali. Sa kanyang braso, isang maliit na dilaw na ahas ang lumabas mula sa kanyang manggas. Ito ay nakatingin kay Luca Daan gamit ang maliliit na mata. Ang dila nito ay patuloy na lumalabas at bumabalik. Tumingin si Luca Daan sa maliit na ahas sa kanyang kamay. Tinawag niya itong binibining dalisay, kahit papaano ay mayroong kaunting karangyan ang pangalang ito. Kasama si binibining dalisay, naglakad si Luca Daan patungo sa likod ng bundok, napakapiki ni binibining dalisay, hindi ito kakain ng mga patay na hayop kundi mga buhay lamang. Sige na, bagamat maliit ang katawan ni binibining dalisay, napakabilis nito, agad itong nawala sa kanyang kinaroroonan. Lutuin. Nang pumasok ang gamot sa kanyang bibig, ito ay naging isang alon ng enerhiya na kumalat sa kanyang buong katawan. Matapos ang pagtagumpay sa antas ng Vosi, malinaw na naramdaman ni Luca Daan na ang benepisyo ng Quan Thin Dan sa kanya ay bumaba ng malaki. Ang tulong ng Quan Thin Dan sa pagpapataas ng kanyang antas ay bumaba ng husto. Isang Quan Thin Dan ay nagkakahalaga ng 50 ginto, ngunit para sa akin ay hindi na ito gaanong kapaki-pakinabang. Nangangahulugan ito na kailangan ko ng mas maraming ginto, dagdag pa ang utang ko sa Thin Bao Mano na 8,600 na ginto, mukhang mahihirapan pa ako ng matagal. Isang tunog ang umabot, si binibining dalisay ay tumalon mula sa likod ni Luca Daan, bumagsak sa kanyang palad, at masuyong tumingin sa kanya. Sinabi ni Luca Daan ng mahina, ang bibig ni binibining dalisay ay may bahagyang dugo, mukhang kakakain lang nito ng buhay na hayop. Matapos magayos ng kaunti, umalis si Luca Daan sa bundok, nagpa siya na ibenta ang natitirang Quan Thin Dan sa kanyang katawan bukas, wala nang silbi kung ito ay kanyang itatago. Ngunit, hindi pa siya nakapag-eksperimento sa ikalawang antas ng gamot, hindi niya alam kung magtatagumpay siya o hindi. May kaunting pag-aalinlangan si Luca Daan sa kanyang isipan. Nagpa siya si Luca Daan na tingnan ang silid ng paglalaba, sabay na kunin ang kanyang ina. Naisip na ang kanyang ina ay nagtatrabaho pa sa silid ng paglalaba, siya ay muling nahabag. Ang silid ng paglalaba ng pangkat ng araw ay nasa kaliwang bahagi ng kanyang bakuran, isang liblib na lugar. Ang mga damit ng lahat ng tao sa pangkat ng araw sa TINVN ay dinadala dito para labhan. Lana, ang kasuotan na ito ni Batang Tigre ay kailangan mong labhan ng maayos, kung hindi ito malinis o masira, alam mo na ang mangyayari. Maliit na lila, ito ang damit ni Batang Tigre, ikaw ang naglalaban nito sa mga nakaraang pagkakataon, ngayon ay marami akong gawain,
Maaari mo bang labhan ito mag-isa? Kung hindi, kailangan kong labhan ito hanggang umaga. Bakit ka pa nag-uusap ng walang kabuluhan? Sinabi kong labhan mo ito, kung hindi mo ito natapos, huwag ka nang umuwi ngayong gabi. Akala mo ba ikaw ay isang mayamang asawa, isa ka lamang alipin? Ang mga katulong sa paligid ay nakatingin lamang, nakayuko at hindi makapagsalita, tanging nakatingin kay Lana T ng may simpatiya. Inalis ni Lana T ang kanyang CM bao sa kanyang ulo, ang kanyang mga kamay ay namamaga na mula sa sobrang pagligo sa malamig na tubig, dahil ito ay taglamig pa rin. Nakiusap si Lana T, sa kanyang tabi ay may isang malaking banta ng mga damit na hindi pa nalalabhan, kung ay lalabhan ang lahat ng ito, magtatagal ito hanggang sa gabi. Sa puntong ito, isang lalaking nakasuot ng mataas na uniforme ng mga katulong ang dumating, siya ang maliit na tagapangasiwa na namamahala sa silid ng paglalaba. Bahagyang tumango si Lana T, may luha sa kanyang mga mata ngunit kailangan pa ring labhan, kung siya ay aalis sa pangkat ng araw, saan siya pupunta, si Luca Daan ay magiging walang tahanan. Ang tagapangasiwa na si Ginoo Triol ay humajek-jek, pagkatapos ay agad na nagpakita ng pagyuko sa katulong. Ayos lang, alipin, ang damit ni Batang Tigre ay dapat labhan ng hiwalay, ngunit naglakas loob kang labhan ito kasama ng mga ibang damit, gusto mo bang matamaan? Agad na sumagot si Lana T. Si maliit na Lila ay nakatingin kay Lana T, may galit sa kanyang mga mata, itinaas ang kamay upang sapakin si Lana T. Ngunit sa puntong ito, isang sigaw ang umabot, isang anino ang lumitaw sa harap ni Lana T at hinawakan ang palso ng katulong na si maliit na Lila. Si maliit na Lila ay sumigaw ng masakit, ang kanyang mukha ay nanginginig sa sakit, at ang taong biglang humawak sa kanyang kamay ay walang iba kundi si Luca Daan. Alipin, umalis ka dito. Si maliit na Lila ay nahulog at naupo sa lupa, masakit na umiyak. Hindi pinansin ni Luca Daan si maliit na Lila, nag-aalala siyang umupo sa tabi ni Lana T at tinanong, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa namamagang mga kamay ng kanyang ina na para bang siya ay tinaga ng kutsilyo. Agad na nagsalita si Lana T. Nang makita ni Luca Daan na itinulak niya ang katulong sa lupa, agad niyang naisip na si Ginoo Triol at si maliit na Lila ay tiyak na hindi patatawarin ang kanyang ina. Sa puntong ito, galit na sinabi ni Ginoo Triol. Nakita ni Luca Daan ang namamagang kamay ng kanyang ina, ang kanyang galit ay nagliyab, tumalikod siya at tiningnan si Triol tatlo na may matinding pagtingin, puno ng puot ang kanyang mga mata. Ang taong ito ay isa ring katulong na dinala ng Bathia mula sa tahanan ng kanyang ina, may antas ng voodoo, at ang nakaraang pagkakataon na nakita siya sa likuran ay kasama ang taong ito at ang malaking tagapangasiwa at isa pang katulong. Bibigla na nakatagpo ng malamig na tingin ni Luca Daan, si Tirso tatlo ay bahagyang nagulat, sa hindi namamalayang pagkakataon ay nakaramdam siya ng isang presyon na parang may humahampas sa kanyang dibdib. Si Liwayway ay bumangon, tila nakalimutan ang sakit at galit na nakatingin kay Luca Daan. Liwayway, hindi sinasadya ni Daan yan, huwag mong gawing malaking bagay, ako na ang bahala sa paglalaba. Inang, umalis ka na, ang sinabi mo, kung may lakas ka, ulitin mo. Si Liwayway ay nagalit na nakatingin kay Luca Daan, sumigaw ng matinis, mula pagkabata ay kasama na siya ng dalaga, natutunan ang maraming bagay. Kahit na walang talento sa pagiging Vojia, hindi siya natatakot kahit lalaki pa siya. Humigop ng malalim na hangin, si Luca Daan ay tumingin kay Liwayway, at ngumingiti ng malamig na nagsabi. Veo, agad na naroon si Luca Daan sa harap ni Liwayway, sabay na bumagsak ang isang sampal sa kanyang mukha, ang tunog ay malinaw na umabot, ilang ngipin at dugo ay sumabog mula sa kanyang bibig. Buwisit na babae, ngayon tingnan mo kung may lakas akong hindi gawin to. Kanina, ang kamay na to ay gustong saktan ang aking inang, di ba? Ito ba ang bibig na nagmumura? Buwisit na babae, ngayon ay pinatawad kita, sa susunod namang abala ka sa akin, kukunin ko ang buhay mo. Inang, umalis na tayo. Ang mga katulong sa malayo ay natatakot, lahat sila ay nakatingin kay Liwayway na nakahiga sa lupa. Hindi pa sila nakakita ng ganitong eksena kailanman. Batang ito, gusto mo pang umalis,
May lakas ka bang manggahas? Talagang gusto mong mamatay? Buwisit na katulong, kung hindi ka umalis, gusto kong makita kung sino ang mamamatay. Batang ito, ang lakas ng loob mo, ikaw ay isang basura. Dapat sana ay dahan-dahan akong maghihiganti sa iyo, pero ngayon ikaw ang naghanap ng iyong kamatayan, kaya huwag mong sisihin ako. Buwisit na katulong, buwisit na katulong, mamatay ka na. Ang mga mata ni Tirso III na puno ng takot ay mabilis na naging walang laman, hindi niya kailanman naisip na ang isang nabansot na hindi niya pinapansin, sa oras na ito ay biglang naging Vojia, at ang lakas nito ay higit pa sa kanya, anuman ang isipin niya ay huli na. Ang kalaban ay talagang walang balak na bigyan siya ng buhay. Bago pa makapagsalita si Tirso III, siya ay bumagsak sa lupa. Bago siya mamatay, sa wakas ay nalaman niya, ang batang nabansot na kanyang pinagtatawanan mula pagkabata ay isang Vojia na, at ang lakas nito ay higit na malayo sa kanya. Ang mga alipin ng Lokjia ay dapat na gawin ang kanilang mga tungkulin, ang sino mang lumabag ay tiyak na mamamatay. Inang, umuwi na tayo, hindi na natin kailangan ang silid na ito para sa paglalaba. May namatay. Agad ipaalam sa malaking tagapamahala. Sa loob ng hardin, si Luka Daan ay umupo sa tabi ni Maganda, habang naglalakad ay nakakunot ang kanyang noo. Mukhang kailangan niyang pag-isipan ng mabuti ang kanyang mga hakbang. Malamang na hindi magtatagal ay magkakaroon siya ng alitan sa Lokjia at magiging magkaaway. Ngunit sa kabila ng lahat, siya ay nagpakita na. Kaya tingnan natin kung ano ang gagawin ng Lokjia. Sa pinakamasama, maaari siyang umalis sa Lokjia, at sa kasalukuyan ay kayang suportahan ang kanyang inang. Daan, inang, wala namang masama, huwag kang mag-alala. Si Maganda ay natural na nag-aalala, agad na nag-alala at nagsabi. Inang, paano na ako kung aalis ka? Huwag kang mag-alala, hindi nila ako magagawa. Lahat ay kasalanan ng inang, ako ang walang silbi. Daan. Inang, hindi ito kasalanan mo. Huwag kang mag-alala, ang anak mo ngayon ay isang Vojia na, hindi nila ako magagawa. Vojia. Daan, hindi ka ba hindi makapagiging Vojia? Bakit? Sa hinaharap, ipapaliwanag ko ito sa iyo, sa kabila ng lahat, ang anak mo ngayon ay isang Vojia, walang masamang mangyayari. Pero hindi pwede, Daan, kailangan mong umalis, hindi ka niya patatawarin. Si Luka Daan ay alam na alam kung sino ang tinutukoy ng kanyang inang, mukhang malinaw na nauunawaan ng kanyang inang, ang pangunahing asawa ng kanyang ama ay hindi siya patatawarin. Biglang may malambing na boses na narinig mula sa labas ng hardin, lumitaw ang anyo ni Alan sa hardin. Si Luka Daan ay nagsalita, si Alan ay nakatingin kay Luka Daan at nagtanong. Si Luka Daan ay hindi nagtatago. Sinabi kay Alan. Si Alan ay nag-aalala at nagsabi. Si Maganda ay tumayo at nagsalita kay Alan. Si Alan ay tumulong kay Maganda at nagsabi. Daan, may plano ka ba? Wala akong plano. Sa pinakamasama, aalis lang sa Lokjia. Daan, may plano ka ba? Huwag na huwag. Hindi ka dapat umalis sa Lokjia. Si Alan ay patuloy na nagsasalita. Matapos sabihin ni Alan, ang boses ni Lok Munting Puti mula sa labas ng hardin ay narinig, agad na humihingal na lumitaw sa labas ng hardin. Si Alan ay nagtanong, si Lok Munting Puti, nang makita si Alan, agad na yumuko, at agad na tumingin kay Luka Daan at nagsabi. Tirso 3, HMPF, ito ang Lokjia ko, Daan, huwag kang mag-alala. Ngayon talagang gusto kong makita kung sino ang makakagalaw sa iyo. Dumating na, si Luka Daan ay matapang, naglakas loob na pumatay sa loob ng Lokjia. Talagang sobrang kapal ng mukha, mabilis na sumama ka sa akin. Tirso Dakila, talagang matapang ka. Kaya pala narito rin si Tiyang walang awit. Magalang na bumabati kay Tiyang walang awit. Bakit kayo maingay? Anong balak nyo? Hindi ba kayo dapat umatras para sa akin? Tiyang walang awit, pinatay ni Luka Daan si Tio Trio. Kami ay inutusan ng Ginoong upang hulihin si Luka Daan. Kung may pagdududa si Tiyang walang awit, maaari siyang magtanong sa Ginoong. HMPH, nandito ang Lokjia. Si Daan ay anak ng Lokjia. Talagang gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na lumabag, hindi ako magiging magalang.
Ang higit sa 10 mga katulong na ito ay hindi mga tao ng Triugia, kundi mga nagtatrabaho sa harapang bulwagan, pag-aari ng mga tao ni Tirso Dakila, at sa oras na ito, nang makita si Alan, yumuko sila, nagtinginan, hindi naglakas loob na gumalaw. Ang mukha ni Tirso Dakila ay madilim, ang kanyang mga mata ay agad na tumingin kay Luka Daan. Kabanata 38, Sasalubungin ko na Alan. Umungol ng malamig, ang kanyang puting palso ay itinaas, inilabas ang Tan Vien Kiem, ang liwanag ng espada ay kumikislap, ang mahiwagang espada ay may 3 talampakan ng malamig na liwanag. Itinuro ni Alan si Tirso Dakila, malamig na nagsalita, agad na nagbago ang kulay ng mukha ni Tirso Dakila, siya ay umatras ng ilang hakbang, ang kanyang lakas ay hindi rin mas mataas kay Alan. Si Alan sa kasalukuyan ay isang vuso, siya ay isang vusi lamang, mula sa katayuan, si Alan ay ang pinakamakapangyarihang henyo ng kabataan sa Lokgia. Hindi siya maaaring asarin, kung hindi, mahihirapan ang Ginoong na protektahan siya. Tiyang walang awit, kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti, kahit napatayin mo ako, magkakaroon ka ng maraming abala, ako ay tao pa rin ng Triugia. Pinagsabihan ni Alan si Tirso Dakila, kung talagang papatayin niya ito, siya ay may mga pag-aalinlangan. Ngunit sa oras na ito, 3 mga figura ang lumitaw sa pintuan ng bulwagan. Magalang na Bamabati, Tiyang, magalang na Bamabati, Ginoong. Ang malamig na liwanag sa mga mata ni Luka Daan ay lumitaw. Ang taong ito ay hindi iba kundi ang unang asawa ng kanyang ama, ang tiyang ng Triugia. Sa katunayan, si Luka Daan ay hindi makapag-aral dahil sa kanya. Malumanay na sinabi ni Alan. Sinabi ni Tirso talino, sa kanyang mukha ay puno ng malamig na galit na nakatitig kay Maganda at kay Luka Daan, hindi rin pinansin si Alan. Maganda, ikaw na mababang uri, pinayagan kita na manatili sa Lokgia. Ikaw ay nag-udyok sa mababang uri na ito na pumatay, ngayon tingnan natin kung sino ang makakapagtanggol sa iyo. Tirso talino, anong karapatan mong pag-usapan ang aking ina? Si Tio Trio ang pumatay sa akin, kung may lakas ka, hanapin mo ako. Tirso Dakila, hulihin ang mababang uri na ito para sa akin. Oo, Tiyang, ang galit ay lumitaw sa mga mata ni Luka Daan, hindi siya natatakot kay Tirso Dakila, nais na kumilos, ngunit sa oras na ito, nakita niyang si Alan ay umaksyon na. Sumigaw si Alan. Ang Tan Vien Kiem sa kanyang kamay ay lumipad, isang saksak na tuwid kay Tirso Dakila. Ang anino ng espada ay nagdulot ng 3 anino ng espada na lumabas, sunod-sunod na tumama sa dibdib at ibabang bahagi ni Tirso Dakila. SZZ. Ito ay isang babala, sa susunod huwag mong sisihin ako kung ako ay walang awa. Walang awit, talagang matapang ka. Huwag mong isipin na dahil ikaw ay disipulo ng Vien Duang Tinang ay maaari kang gumawa ng anuman. Tiyang, bakit mo pinipilit si Daan at si Tamdi? Malinaw na ang Lokgia ay isang pamilya, huwag kang maging labis. Talagang matapang, si Tirso Dakila ay umatake, talagang gusto kong makita, ano ang natutunan mo sa Vien Duang Tinang. Ang mukha ni Tirso Dakila ay nagbago, may tiyang na humaharang kay Alan. Kaya wala ng pag-aalinlangan, pinakawalan ang tao at inatake si Luka Daan. Sumigaw si Luke Munting Puti, at inatake rin si Tirso Dakila. Si Tirso dalawa sa tabi ni Tirso Dakila ay patuloy na nakatutok kay Luke Munting Puti, agad na hamarang kay Luke Munting Puti. Ang lakas ng vuso, hindi ka pa rin aking katapat, manatili ka na lang dyan. Si Alan ay naglabas ng ilang anino ng espada. Dala ang hangin ng lakas na tumama sa apoy na hadlang na ito, agad na nawala, ang kanyang mukha ay nagbago, alam niyang ang kanyang lakas ay hindi katapat ni Tirso talino, si Tirso talino ay isang Vufash, siya ay masyadong mahina. Nakatingin kay Luka Daan, sumigaw si Tirso Dakila, siya ay ngumiti ng malamig at ang kanyang kamay ay nagtipon ng gintong liwanag. Ang tunog ng daliri na palm unit sa hangin ay tumama ng direkta kay Luka Daan. Ngumiti ng malamig at ang kanyang kamay ay nagtipon ng gintong liwanag. Ang tunog ng daliri na palm unit sa hangin ay tumama ng direkta kay Luka Daan. Nakita ang isang hampas ni Tirso Dakila,
naramdaman ang tunog na pumuputok sa hangin. Ang mga mata ni Luca Daan ay napansin na si Tirso Dakila ay isang Vogia ng lupa. Hindi siya natatakot sa antas ng Vosi na pangalawang baitang, habang siya ay nakikipaglaban sa pagsasanay kay Namthok, kahit na si Namthok ay pinipigilan ang kanyang antas sa Vosi na unang baitang. Ang lakas na lumalabas ay mas malakas pa kaysa kay Tirso Dakila na Vosi na pangalawang baitang. Agad, ang malamig na liwanag ay lumitaw sa mga mata ni Luca Daan, siya ay nagtipon ng mga senyales, ang kanyang katawan ay bahagyang nakiling at pagkatapos ay ang kanyang kaliwang kamay ay tumama sa lupa, isang pader ng hangin na walang anyo ang bumagsak sa lupa, ginamit ang puwersa upang lumipad. Mabilis na umiwas si Luca Daan sa hampas ni Tirso Dakila. Sa oras ng pag-iwas sa mga kuko na ito, ang kamay ni Luca Daan ay hindi walang ginagawa, parang isang palaso na umalis sa busog, dala ang liwanag ng ginto, ang kanyang kamay ay tumama ng direkta sa ibabang bahagi ni Tirso Dakila. Si Tirso Dakila na nabigo sa isang hampas ay nagkaroon ng masamang pakiramdam, mula sa mga tao sa silid ng paglalaba. Naisip ni Tirso Dakila na si Luca Daan ay marahil isang Vogia na, kung hindi, paano siya makakapagpatay kay Tio Trio? Si Tio Trio ay isang Vodo, isang tunay na Vogia, kahit na 6 o 7 karaniwang lalaki ay hindi katapat niya. Nararamdaman ang isang hampas sa ibabang bahagi, ang mukha ni Tirso Dakila ay nagbago, ang kanyang katawan ay mabilis na umatras, hindi niya alam kung anong kasanayan ang kanyang ginamit. Ang kanyang katawan ay naglalakbay ng ilang beses sa hangin, ilang mga alon ng ginto ang lumitaw. Si Tirso Dakila ay natamba at umatras, kung si Tirso Dakila ay kaunting nag-ingat, hindi na siya matamaan ni Luca Daan, ngunit si Tirso Dakila mula sa simula ay hindi talaga inisip si Luca Daan na isang mababang uri, kaya siya ay nagdusa ngayon. Antas ng Vosi, tumingin sa sigla ni Luca Daan. Nagbago ang mukha ni Tirso matalino mula sa malayo. Maliit na tanga, mamatay ka na. Alan, nagtipon ng malaking bola ng apoy na kalahating metro, agad na pinaputok ito diretso sa likod ni Luca. Apoy na nag-aapoy at humahagibis, ang lakas ni Tirso matalino ay umabot na sa antas ng ginto. Ngunit sa mga sandaling ito, may isang malalim na tinig na umabot, sa labas ng hardin. At sa mga sandaling ito, biglang tumama ang kamay ni Luca Daan. Ang puwersa ay nagdulot kay Tirso Dakila na umatras ng mabilis, ang mukha ay biglang naging mapatla. Si Tirso Dakila ay humitit ng isang bungkos ng dugo. Ang kanyang dugo ay tila hindi nag-atubiling umatake si Luca Daan, na sinanay ni Apo Timog, at dagdagan pa ang intensyon ni Tirso Dakila na patayin siya, kaya't mas hindi nag-atubili si Luca Daan. Biglang naging mapatla. Si Tirso Dakila ay humitit ng isang bungkos ng dugo, ang kanyang dugo ay tila hindi nag-atubiling umatake si Luca Daan, na sinanay ni Apo Timog, at dagdagan pa ang intensyon ni Tirso Dakila na patayin siya, kaya't mas hindi nag-atubili si Luca Daan. Ngunit ang lakas ni Tirso Dakila ay kaunti lamang ang higit sa kay Luca Daan, ngunit, hindi siya handa na masaktan ng atake na ito. Agad siyang nahulog sa lupa. Ang mga mata ay hindi makapaniwala na tiningnan si Luca Daan. Ngunit hindi pa rin mapatay si Tirso Dakila. Isang kaunting lakas, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagdulot lamang ng malubhang pinsala sa kanya. Sa hardin, may mga tunog ng pagsabog, ang apoy at singaw ay sumabog at nagkalat. Sa isang sulok, si Luke Munting Puti ay tumigil sa pakikipaglaban kay Tirso Ikalawa. Napangunahing dahil sa kakulangan ng karanasan sa laban, ang lakas ay medyo kulang, ngunit, Nak, anong ibig mong sabihin? Nang lumitaw ang berde, si Luca Daan ay tumingin din sa taong ito, nakasuot ng mahabang balabal, malalaki ang mga mata. Ang lakas ay hindi bababa sa kay Tirso matalino, siya ang Luca Silangan, ang pinuno ng Lok pamilya. Ang mga malalakas sa buong Tailok Linvo ay itinuturing na mga makapangyarihan. Gusto mong patayin si Daan, anong ibig sabihin nito? Si Tirso Ikatlo ay pinatay niya, sinaktan niya ang aking katulong na si Munting Rosas, hindi ba hindi? Sinabi ni Tirso matalino, hindi ba siya nararapat na mamatay? Nak, narinig ko rin ang tungkol kay Tirso Ikatlo at Munting Rosas, sinabi ni Luca Silangan. Huwag na itong palampasin, ang tanga na ito ay dapat mamatay ngayon.
Nak, narinig ko rin ang tungkol kay Tirso Ikatlo at Munting Rosas, sinabi ni Luca Silangan. Huwag na itong palampasin, ang tanga na ito ay dapat mamatay ngayon. Nak, ang batang ito ay dugo ng Lok pamilya, sinasabi mo na siya ay tanga, hindi ba't ang Lok pamilya ay hindi mo pinapansin? Si Tirso matalino ay hindi nakapagsalita sa sandaling iyon, malamig na nakatitig. Hindi ba't mayroon kayong balak na ipasa ang batang ito sa kanyang pamilya? Huwag-huwag mong kalimutan, kung ano ang iyong ipinangako, kung may mangyari kay Daan, sinabi ni Luca Silangan. Ang mukha ni Tirso matalino ay naging madilim, agad siyang umalis sa hardin, si Tirso dakila. Mabuti, wala nang problema. Salamat, Ginoo. Ito ang dapat kong gawin, para sa inyong mga pagdurusa, may utang ang Lok pamilya sa inyo. Ang mga mata ni Luca Silangan ay nakatingin kay Luca Daan at sinabi. Ang taong nagsasalita, tila may iba pang nakatagong bagay. Ito ang dapat kong gawin, para sa inyong mga pagdurusa, may utang ang Lok pamilya sa inyo. Ang mga mata ni Luca Silangan ay nakatingin kay Luca Daan at sinabi. Ang taong nagsasalita, tila may iba pang nakatagong bagay pagkatapos ng pangyayaring ito. Si Luca Silangan ay nakatitig kay Luca Daan, agad na nagsalita.